dating. Ayos pa, ayos. Kumusta kayo mga padreng at welcome back na naman sa ating channel. Pwede nila rito Monarch 150. Ang issue ng motor ni boss, naglabas ng kasa, nangangamoy daw ng gasolina. Ngayon nung binalik niya doon sa kasa, dahil nga ang isa pang issue, namamatay no. Namamatay, inadjust lang yung kanyang idle. Ngayon yung nangangamoy gas, hindi nila ginawa. Tama ba? Hindi nila ginawa, inadjust lang yung minor. Normal lang daw yun na umaamoy yung gasolina. So amoy na amoy ba? Medyo. Naamoy niya yung gas. Ngayon, dinala niya rito sa ating shop para i-check natin. Ngayon hindi pa rin ito na-change oil. Isasabay na namin. Digital na siya. Bagong-bago. Tumakbo na siya ng 933. So sabay change oil na. Pero ito troubleshoot muna natin bakit nangangamoy ng gasolina. Kalimitan ng pinagmumulan ng amoy gasolina kapag bago yung motor dahil sa planta pa lang pinapaandar yan at tinetesting kung goods yung motor. Ngayon may pondo syempre yung kanyang carburetor tapos ibabagsak sa mga dealer. Ngayon hindi naman agad mabebenta yon, bibilang pa ng ilang buwan para maibenta. So nagkakaroon ng panis na gasolina. Minsan yung dahilan kung bakit nangangamoy ng gasolina. Minsan naman sa tambutso na susunog yan, yung pinturang kulay black na yan, minsan koste niya ng umamoy na gasolina. At isa pang dahilan dyan, minsan overgas dun sa kanyang carburetor. Kaya si boss Dayo from Samal, Bataan, delay din daw to. Try na muna natin. Start natin. So yan, may minor na siya na. Tama ba? May minor na siya. At kung mapapansin nyo rito mga padreng, namatay. Painitin natin bagyan. Mapapansin nyo yung kanyang RPM naglalaro sa 1. So kalimitan mga padreng, pag yung may mga RPM na ganyan, kapag mainit yung makina, naglalaro po yan sa 1,500 positive negative RPM. So pwedeng mag 1.4, mag 1.5, mag 1.6. So yan ang ibig sabihin ng positive negative ng 1,500 na RPM. At sa pagkakataon nga malamig yung makina, naka-uno siya. So mamaya na natin itatama rito yung RPM. Kapag mainit yung makina, dapat at least 1.5. So ang 1.5 niya dapat dito sa kulay puti. Once po yan na mababa ang minor mga padreng, so mahina yung bomba ng langis lalo na sa idle period. Pero dito muna tayo sa nangangamoy ng gasolina, mag-plug reading muna tayo. Check natin yung sunog ng kanyang spark plug. At dito tanggalin natin yung kanyang spark plug cap. Tanggalin natin yung kanyang spark plug. Walang iniwan po yan sa tao. Pag may pilay, pinupulsuan. So ang pulso ng motor ay yung kanyang spark plug. Dito natin makikita kung nakatono yung kanyang spark plug. Yun o. At sa pagkakataong yung mga padreng, kung mapapansin nyo yung sunog, medyo mamuti-muti siya. Ayan o. Mamuti-muti yung pinakadulo. So ibig sabihin, mas lamang yung hangin dun sa gasolina. Lamang yung hangin sa gasolina pag ganyan yung sunog. Ayan o. Dapat po yan ma-brown. So hindi naman siya makarbon. So ibig sabihin yung gas niya kulang sa gas para mag-optimal. So ngayon gawin natin, tingnan natin yung kanyang carburetor. So bilangin na muna natin to papasok. Dapat kung mapapansin nyo may butas dito, dapat lumabas yung kanyang pinaka titi dito. So bilangin natin. Kalahati. Isa. Sa pagkakataong yung mga padreng, isa lang yung naka-install sa kanya. Kalimitan ang linalagay natin dito ay 2.5. So may content tayo nito para mag-optimal yung ganitong klase ng carburetor, yung fuel screw type. So ang range niya mula rito hanggang rito ay 5 turns. So yung optimal niya ay 2.5. So naka-install sa kanya ay 1. So dapat po yan 2.5. So bilang tayo. Kalahati, isa, sa kalahati, dalawa. Dalawat kalahati.
So, 2 kalate. Ngayon, ang gagawin natin dito, buksan na rin natin to, hanginan natin. Minsan kasi mula planta, hindi pa nabebenta yung motor. So, nagkakaroon ng yung gasolina. Pag napanis yun, cost din yan kung bakit umaamoy. So, dahil dati rin tayo sa tindahan ng mga motor, hindi naman agad nabebenta yung motor, may stock yung carburetor ng gasolina. So, napapanisan. Kagaya nito, 900 lang tinakbo, halos hindi pa nagagamit. So, cost din po yan ng umaamoy dahil nga sa carburetor na karoon ng gasolina na napanisan. So, buksan natin to tapos linisin natin. Bugaan lang natin tong pasukan ng main jet. Slow jet. So, dahil bago naman yung kanyang carburetor, di na natin gagalawin yung mga float valve. Dito lang tayo po-focus sa dalawa. Pagkabuga niyan, bugaan natin yung kanyang jettings. Ito yung main jet. Minsan galing planta. So, natitiningan ng mga gasolina. Dahil sa planta pa lang yan, pinapaandar na nila yan. May pondo na yung kanyang carburetor. So, pag panis yung gasolina, talagang mangangamoy talaga. So, cause po yan ng bakit umaamoy. So, yung mga padreng, nabalik na natin jettings. Pwede na natin ibalik dahil bago naman to. So, binugaan lang natin yung target natin, yung 2 jettings, main tsaka slow. At isunod naman natin, yung tulad nga ng sinabi ko, pag mahina yung bato ng kuryente, cause din po yan kung bakit nangangamoy. Tanggalin natin to para makita natin yung talagang bato ng kuryente. So at least 1 cm dapat yung binabatong kuryente. Once na mahina po yan, minsan lost connection sa mga socket. So check natin, dapat mga ngasol at least 1 cm. Pa. Okay. So balik na natin. Sunod naman natin, ikasa natin yung kanyang spark plug. Pag mahina kasi, hindi porket bago, minsan may dating na mahina yung kuryente. So check natin to, dapat malakas yung linalabas na kuryente. Yes. Okay. Isa pa. Okay. So, ibalik natin. I-try na muna natin. So, goods naman yung ating spark plug at yung kanyang kuryente. Nalinisan na natin at pwede na nating ibalik. Sa pagbabalik nito, dapat kamay lang. Huwag natin gagamitan ng pantanggal ng spark plug para maiwasan natin na ma-lost thread. Once na sumagad po yan, sa kamay, yan, kagaya nyan, doon natin gagamitan ng ito yung pantanggal ng spark plug para maiwasan natin na ma-lost thread. Tapos tamang higpit lang. O, tama na yun, ganun lang. Saka natin ibalik. Okay. So yan, nakabit na natin spark plug. Yung kanyang carburetor, start natin. So sinasabi ni Padreng na minsan delay ba? Delay yung silinyador. Ano, mandar. So try natin. So maganda yung pickup. Ngayon may gagawin tayo dyan. Ang gagawin natin, naka 2.5 po siya. Gagawin nating DOS. Tingnan natin yung idle kung magbabago sa DOS. So pipitin natin siya ng pahigpit. Start ulit natin. So, pihit tayo ng kalahati, papasok. Tingnan natin kung magbabago. So, naka-DOS. Kanina naka-install 1. So, naka-DOS. Gawin natin 1.5. O, nagbago ah. Nagbago, parang pumuputol yung kanyang andar na akala mo, ayun oh. Bumaba ang minor, tapos parang pumuputol. Balik tayo ng sa 1.5 yan, balik tayo ng DOS, tingnan natin. Tumining siya sa DOS. Try natin sa 2.5.
So ganun pa rin, 2 tsaka 2.5. Matining yung kanyang andar, sasalubungin natin yung 2 tsaka 2.5 feet tayo ng papasok ng 1/4 lang. So ayan, bali pumapatak siya ng hindi 2.5, 2 and 1/4. So try natin yung silinyador. Maganda yung pick up. Painitin natin yung makina. Sinasabi ni boss, pag mainit yung makina nung dating, Namamatay. namamatay pag mainit. Pag mainit daw parang namamatay. So try natin. Maganda yung vibration, hindi pumuputol yung andar. Hanggang 2.5 lang kasi yung feet natin dito, hindi na tayo pwedeng lumagpas. Ngayon ang ginawa natin, kanina naka-install, naka-1 lang siya. O ngayon, 2 and 1/4. At sa pagkakataon yung mga padreng, kanina naka-1, sumampa na siya ng 1.5, mainit yung makina. So baba natin, isakto natin doon sa kulay puti na yan para, so tama lang din yan, 1.6. Pero nga yung sa base sa hinihingi niyan, 1.5 positive negative o 1,500 positive negative. Ibig sabihin ng positive negative, pwedeng sumobra sa 1.5, pwedeng 1.6 or 1.4. So tayo, sakto lang natin siya ng 1.5. Ayan o, 1.5. Napakaganda ng minor niya. Try natin. Ayan o, maganda yung kanyang pick up. At isunod naman natin mga padreng, syempre dito mapapansin nyo, basahin natin, napaka-importante na mapagmasid tayo. Filter is replaced after normally running 1,000 to 3,000 kilometers. So hindi ko naman sinusunod to, linis lang. Medyo magastos kasi to pag sinunod natin yan. So dahil nga kulang 1,000 na siya, buksan natin at bugaan natin ang hangin, yung loob linisin natin. So malinis naman yung kanyang air cleaner, pinunasan ko na rito. So malinis naman yung kanyang air cleaner. Ngayon gawin natin, i-test drive natin itong motor. So yung mga padreng, testingin muna ni boss kung nagbago. Ayan, start. Testingin niya mag-test drive. Pagdating, ayos, nagbago. Yes. Yung batak, ayan, mainit yan, di ba? Oo. Hindi siya parang namamatay. Yes. Okay na. So, ayan o. Sinasabi ni boss, pag mainit daw yung makina, parang namamatay. Ang madalas yan. Madalas. Ngayon o, tingnan nyo, firmis lang takbo. Kaya natin pinatest drive kay boss, dahil nga, kailangan natin matumbok yung 1.5. At sa pagkakataong yung mga padreng kahit na mainit na yung makina niya, nakapirmis pa rin ng 1.5. So sa madaling salita, natumbok natin yung tamang tono ng carburetor. Kasi pag pumalo po yan ng 2, ibig sabihin wala po yan sa tono. Ayan walang kagalaw-galaw sa 1.5. Ayan okay na. Baka may gusto kang shoutout. Shoutout mo muna si Joseph. Boss Joseph. Shoutout sa'yo. Shoutout daw kay Joseph Tolentino from Samal, Bataan. Mga padreng, kung nais yung magpagawa at tagbataan lamang po kayo, pwede po kayo sumadya dito sa ating shop. Dito lamang yan sa Pulo, Hermosa, Bataan. At tabing tulay lang po tayo mismo. Thank you po sa inyo. God bless at mabuhay po kayo.